So, good morning again, STEM students. So, let us continue our discussion about differentiation. So, before we start, again, let's have first an activity. So, you are going to answer again this question. So, find the derivative of y is equal to 2x. Go. Okay, so the correct answer is? Yes, that is 2. Okay, good. Next one. Go po. Okay, correct. So that the answer is 6x squared minus 6. Okay, good. Next is okay, so the correct answer is positive 8x raised to negative 3. Okay, good. Next po. Okay. So let us discuss about differentiation rules for algebraic functions. Okay, so we have three rules here. So we have the product rule, the quotient rule, and the power of a function rule. So let's talk about first the product rule. So in product rule, if f of x and g of x are both differentiable function, then the derivative of y with respect to x is equal to the derivative of f of x times the g of x with respect to x is equal to the f of x times the derivative of g of x with respect to x plus g of x times the derivative of f of x with respect to x. Okay po? So, ganito lang yan. So, napakahaba, pero ganito lang yung gawin natin. So, let us find the derivative of y. So, instead of using the rule or the product rule, let us use this one para mas mabilis ninyong maintindihan. Okay, so for example, assuming that this one is u and this one is v. So all you have to do, class, is to uh, multiply this one. So we have 2x minus 3 times the derivative of the second, which is the 5x plus 2. So, what is the derivative of 5x plus 2? That is 5. Okay? Plus, okay, always remember kapag product rule, that is always addition, times yung second natin, second binomial natin, which is 5x plus 2, times the derivative of 2x, which is 2. Okay? So, let us simplify po. So, 5 times 2x and times negative 3. So, we have 10x minus 15 plus, okay, 2 times 5x times 2. So, we have 10x plus 4. And then, let us combine like terms. So, we have 10x and 10x, same naman sila. Okay? Kapag addition, medyo hindi naman siya mahirap isolve. So, we have 20x. So, negative 15 and positive 4. So, we got negative 11. So, this is our answer po. Okay? So, sa madaling sabi, instead of using the explanation or the definition for the product rule, gamitin nyo na lang tong U and tsaka yung V. So, therefore, ang gagawin nyo, U
times plus b2 prime. So, ito lang yung gagawin ninyo para ma-solve po ninyo ito. So, ito yung u, basta may prime, ibig sabihin you need to get the derivatives. Okay? So, u times b prime plus b times u prime. Okay? Ito. Okay. And the derivative of y is equal to 2x squared minus 3x times plus 5. So, ito ulit sila natin. Unahin ulit lagi si u and then b. So, di ba sabi ko sa inyo, explanation ko, gamitin yung u b prime plus b u prime. Yun yung gagawin nyo. So, yung u natin ay ito. Dito lang, so we have 2x squared minus 3x. So, ito na yung u, ha? And then yung b prime, ano yung derivative nito? So, we have 2. So, yung b naman natin, so copy nyo lang ulit. So, we have 2x plus 5 times the derivative of the first given. So, derivative niya ay 4 minus 3. Ano po ba? Kasi diba, derivative nito ay 2 times 2, so that is 4x. Minus 3x, that is 3. Simplify na natin. So, this will become 4x squared minus multiply natin ito. Foil method. So, 4x times 2x is equal to 8x squared and then 2x times negative 3 is negative 5 times 4x is plus 20. And then 5 minus negative 3 is negative 15. Then combine like terms na po tayo. So we have, so this will be 4 minus 6x and minus 6x plus 20x plus 15. Pagsimula lang muna natin. Kamay na natin. So, this will become positive 14x minus 15. So, combine like terms, so we have 4x squared plus 8x squared. So, we got x squared. So, ay negative 6 positive 4. So, we got positive 8. And then, copy lang po si negative 15. So, this is our answer po. So, next po. Okay, how about this one naman? Oh? Again, gamitin ulit si U at saka si B. Laging una si U ha, kaysa kay V. So, use the UV prime plus BU prime. So, yung U muna, copy lang ulit natin. We have x squared plus 2 times. O, ano po ang derivative nito? Mabilisan. So, that is 3x squared plus 5. Okay? Tama po ba? So, this is the derivative of the x cubed plus 5x minus 2. Plus, okay? Plus, o yung v naman natin ang sulatin natin. So, plus x cubed plus 5x minus 2 times the derivative of u. Okay, u prime. So, we got 2x na lang yan. Okay? 2x lang po ha. And then, let us simplify na po. So, FOIL method ulit. So, we have 3x raised to 4. Okay, that is 3x raised to 4 times plus, ito yon, x squared plus 5. That is plus 5x squared. And then, ito naman, yung 2, multiply natin kay 3. So, plus 6x squared. And then, dito naman, so we got plus 10. Then, plus, ulit, multiply natin itong 2x dito sa tatlo.
So, 2x times x cubed is 2x raised to 4. 2x times 5x is plus 10x squared. And 2x times negative 2 is negative 4x. Okay? Now, combine like terms. So, we have 2x 2x raised to 4 tsaka 3x raised to 4. So, we have 5x raised to 4. And then, 5x squared, 5x squared, 6x squared, tsaka 10x squared. So, ilan po lahat yan? So, we have 5 plus 6, 11 plus 10 is 21. So, plus 21x squared. Next po ay, negative 4 po ay nag-iisa lang, negative 4, 4. Negative 4x. Okay? Then po ay, yung ating nag-iisang constant plus 10. So, therefore, ito na po yung ating sagot. Okay po? Okay, next po natin. Okay, how about in quotient rule naman po? If f of x daw and g of x are both differentiable function at x with g of x is not equal to 0, then the derivative of y with respect to x is equal to the derivative of f of x over g of x with respect to x is equal to g of x times the derivative of f of x with respect to x minus the f of x with the derivative of g of x with respect to x is over g of x squared. So, sa mabilis na paraan, ganito yung gagawin natin. Instead of using this one, gamitin ulit natin si UV. Okay? So, remember class na itong nasa taas ay si U, ang nasa baba ay si V. Okay? So, ganun lang siya ha. Ang nasa taas ay si U, ang nasa baba ay si V. So, gawa tayo ng formula using the U and the V. Okay? So, sabi, si V, multiply daw si B sa derivative ni U. So, since yan ay quotient class, i-minus natin. Okay? So, yung V, which is yung denominator natin, i-multiply natin sa derivative ni U, which is our numerator. And then, CU naman, which is our numerator nga, ay multiply natin sa derivative naman ni V, which is our denominator. All over the squared of V. Okay? V squared. Okay po? So, try natin. So, again, yung V muna, remember that yung V natin ay yung nasa baba. So, we have 5x plus 2 times derivative ng U natin. Yung U natin ay 2x minus 3. Anong derivative niya? That is 2, right? Minus, kopyahin natin yung U. Yung U natin is 2x minus 3. Lagyan natin ng ganito para hindi tayo mahirapan. Para alam mo na sila lang muna yung magkasama. So, 2x minus 3 times yung derivative naman ni V. Ano naman derivative nito? That is 5 lang, di ba? Okay? All over yung squared naman po ng V natin, which is 5x plus 2 squared. Then, simplify na natin. So, 2 times 5x at saka kay 2. So, we got 10x plus 4. Tama po ba? Minus 5 times 2x. We got 10x minus 5 times 3 minus 15 over the squared of 5x plus 2. Next po ay simplify na natin. Okay? Combine like terms. Pero, distribute muna natin. Since ito ay subtraction, distribute muna natin dito sa dalawa.
So we have 10x plus 4 minus 10x plus 15. Bakit? Nagche-change po ng sign, ha? Over 5x plus 2 squared. Okay? So, simplify natin. So, we have, eliminate na natin to, ha? So, we have 19 over 5x plus 2 squared. Ito na yung sagot natin. Okay? Ayan na po yun mismo. Naintindihan po? Okay. Sige. Tingnan natin. Next example natin is find the derivative of y is equal to 2x squared minus 3x over 2x plus 5. So, gamitin ulit natin yung u. So, ito ang u natin, ito ang v. So, yung formula natin is v u prime minus uv prime over b squared. Okay? So, gamitin ulit natin to. Remember the formula po. So, pinaikli lang natin yung formula, ha? Pero yan at yan pa din po yung definition po ni quotient rule, ha? Okay. So, ang v natin is 2x plus 5 times the derivative ng u natin, which is 4x minus 3. Okay? Minus, since yan ay quotient, minus po, subtraction. Kopya po ang ating u, which is 2x squared, minus 3x, okay? Times the derivative naman ng v natin. Ang v natin ay 2 lang. Okay? Yung derivative nito, which is 2, kasi 0 na yung 5. Over the squared ng v natin, so which is 2x plus 5 squared. Okay, let us simplify na po. So, FOIL method na tayo. So, that is 8x squared. Ito naman ay negative 6x. Then, 5 times 4, that is plus 20x. 5 times negative 3 is negative 15. Lagay tayo ng ganito para di nakakalito. Minus, yung 2 naman, multiply natin kay 2x squared. So, that is 4x squared. 2 times negative 3 is negative 6x over 2x plus 5 squared. Okay? Now, let us combine like terms, pero distribute muna natin itong si subtraction. Since subtraction yan, remember, nag-change po tayo ng sign. So, this will become 8x squared minus, plus na to, kasi 6x tsaka 20, that is plus 14x minus 15. Change na natin to ng sign. So, that is minus 4x squared plus 6x. Okay? So, over 2x plus 5 squared. Okay po. Now, combine like terms po, we have 8x squared at saka negative 4x squared. So, we have 4x squared. And then, positive 14x at saka positive 6x is plus 20x minus 15 over 2x plus 5 squared. Okay? So, ito na po yung ating final answer. Okay po? Okay. Next one po natin. Power of a function rule naman. If n is a real number and y is equal to the f of x of n, then the derivative of y with respect to x is equal to the derivative of f of x raised to n with respect to x is equal to n times f of x raised to n minus 1 again times the derivative of our f of x. Okay? So, try natin. So, sample natin. So, we have 2x minus 3 cube. So, same lang siya nung sa
power rule. Pero pinagkaiba kasi nito kapag binomial, so rewrite lang natin para mas maintindihan. So we have 2x minus 3 cube. So ang mangyayari diyan, si exponent, 'di ba katulad kanina, last time, si exponent multiply natin assuming na merong 1 dito. Okay, multiply natin. So this will become 3 times 2x minus 3. O ano mangyayari kay 3? Bawasan natin ng 1. So, this will become 2. So, hindi dyan lang natatapos yan. Kasi you need to multiply pa ito sa derivative ng nasa loob, which is yung 2x minus 3. Anong derivative ng 2x minus 3? That is 2. Okay? So, let us simplify na 2 times 3. Kay 3 nyo lang naman siya i-multiply, hindi dun sa loob. So, this will become 6 times 2x minus 3 squared. Ito na yung magiging sagot natin. Okay? Ganun lang po. Hindi lang siya basta-basta mag-multiply dun sa base natin dun sa labas. Okay? Kailangan i-multiply din daw natin siya doon sa derivative ng nasa loob. Okay po? Okay. Next example. Oh, same lang yan nung kanina, ng example 1. So, ito, sulat lang ulit natin. So, we have x squared plus 3x minus 2 raised to 4. Okay, yung 4, multiply natin dito sa labas. So, this will become 4 times x squared plus 3x minus 2. O, nabawasan ng isa. So, magiging 3 times ano po yung ating derivative nito nasa loob. So, that is 2x plus 3. So, ayan yung multiply natin. So, multiply lang natin yan. Ito ay imumultiply lang natin dito kay 4. So, this will become 8x plus 12. Ganyan na. Ganito po yan. So, 8x plus 12 times x squared plus 3x minus 2 cube. Ito na po yun. Ito na yung sagot natin dyan. Okay po? Okay. Nagets naman po. Okay, let's talk about chain rule. Parang chain rule na din naman yung ginagawa natin kanina. Pero ito, para mas maintindihan ninyo. Okay, so ayan, if u is g of x and y is f of g of x, so pumaloob, then dy over dx is equal to dy over du times du over dx. So, example natin. So, for example, we have 2x minus 3 squared. Ito din yung ginawa natin kanina. So, rewrite lang natin. So, we have 2x minus 3 squared. So, multiply lang natin to. Same na same lang din kanina doon sa power of a function rule. So, this will become 2 times 2x minus 3. Yan na lang yon times yung derivative nito is 2. So, therefore, this will become 4 times 2x minus 3. So, ito na po yun. Okay? Yan na po. Next natin. O, ito naman. Same pa din. So, write lang ulit natin. So, we have 4x plus 3 cube. So, multiply lang ulit natin tong cube dito sa labas. So, this will become 3. Tapos, kopya lang natin yung 4x plus 3. Minus ulit ng 1. So, this will become 2. Times. O, anong derivative nitong nasa loob? That is 4 na lang. Right? So, this will become 12 times 4x plus 3 squared. Ayan na yun. Okay? Ito na yung sagot natin. Yan na din yun. Okay po? Okay. Next. O, paano naman pagka ganito po? Find the derivative of y is equal to 5x, square root of 5x minus 2. Di ba remember class, kapag naka-radical, syempre may equivalent yan into fraction. So, rewrite lang natin. Square root of 5x minus 2. So, this can be like this. So, 5x minus 2 raised to 1 half, since siya ay naka-radical. So, pagka ganyan, syempre, multiply lang natin etong 1 half dito sa labas. So, this will become 1 half times 5x minus 2.
ano po ang derivative nito? 5 lang. Okay? So, therefore, magiging, ano yan? Ay, lagyan pala natin dito ng negative 1 half kasi we need to subtract 1 po dito. Okay? So, this will become, multiply muna natin tong 5 kay 1 half. So, this will become 5 over 2. Tapos, 5x minus 2 raised to 1 half. Negative raised to 1 half. Okay? Since tayo ay may negative sign or negative exponent, we need to get the reciprocal. Okay? Ang kinukuha lang natin ay kung saan lang siya naka-raise. So, therefore, ang magiging sagot natin dyan ay 5 over, okay, 2 times 2 times or pwedeng isulat nyo na lang ay wag nang lagyan ng parenthesis ay 5x minus 2. Ito na yon. Okay? But nabalik siya sa exponent. Kasi pagka nire-write mo ulit yan, magiging 5 over 2 times 5x minus 2 raised to 1 half na lang yan. Eh, since positive siya, pwede naman natin siyang gawing radical sign. Okay? Irrational na siya. Okay po. Next. How about this one naman? Anong gagawin natin dyan? Okay. So, in this given, since meron tayong value ng u, all we have to do is to substitute na natin yung value ng u natin. So, dito natin ilagay. So, this will become square root of x raised to 2 minus 3 times square root of x plus 2. Dito natin ilagay. So, ano po ang derivative nito? So, this will become x na lang. Bakit? Mamaya natin kunin yung derivative, i-simplify muna natin. Magiging x na lang to kasi may eliminate to. 'Di ba? So, minus 3 square root of x plus 2. Tsaka natin kunin yung derivative niya. So, anong derivative ng x? That is 1. Minus 3 over 2 square root of x. Paano po nangyari yon? Etong si plus 2, magiging 0 na lang yan, ha? Kasi since siya ay constant. So, paano po nangyari ito? Kasi, di ba, dito yung explanation natin, ha? So, di ba, meron tayong negative 3, yung x, naka-raise siya kay 1 half. So, pwede siya, okay, pwede siya, multiply natin tong 3, itong 1 half, kay negative 3. So, this will become negative 3 over 2. X raised to what? Negative 1 half na siya. So, since negative 1 half siya, magiging negative 3 over 2 square root of x na siya. Kasi pag ito binaba natin, kinuha yung reciprocal, magiging positive na siya. So, nagiging ganito na lang yung sagot natin. So, therefore, ang final answer natin here is 1 minus 3 over 2 square root of x, or pwede naman natin siyang pagsamahin. You need to get the LCD lang. So, kung halimbawa ang LCD nila ay 2x, so this will become 2 square root of x, x to, 2 square root of x times, may 1 dito, so that is 1, so this will become 2 square root of x minus 3. Ito na yung final answer natin. Okay po. So, yun po. Okay? How about the higher order derivative naman po? Last na to. Okay? Higher order derivative. So, find the second derivative of y is equal to 6x raised to 5 minus x cube. Sabi dito ha, basahin mabuti. Second derivative. So, ibig sabihin, kunin muna natin yung first derivative niya.
So, ano yung first derivative ng 6? O, sulat natin dito, 6x raised to 5 minus x cubed. Ano yung first derivative niya? Diba? Multiply natin itong 5 kay 6. So, this will become 30x raised to 4 minus 3x squared. Kasi 3 multiply dito. So, magiging 3 minus 1. Laging minus 1 ha. So, this is the first derivative of the given. Ano naman yung second derivative? O, hanapin natin yung second derivative. So, yung second derivative, syempre, same process lang, same procedure. So, multiply natin tong 4 kay 30. So, this will become 120 x raised to 3. Syempre, minus 1 doon. Minus 6x na lang. So, ito yung second derivative. Ito yung kinukuha natin. Ito yung dapat mong hanapin. Okay? So, ayan po yung sagot natin. Okay. Next po. I think last na to. Okay, find the third derivative naman ang hinahanap. Okay, kung kanina second derivative, ngayon third derivative naman. So, rewrite natin, we have negative 2x cubed minus 4x raised to negative 3. So, kunin muna natin yung derivative, yung first derivative natin. So, that is negative 6x squared plus. O, plus yan ha, kasi negative, negative, it will become positive. Plus 12x raised to 4. O, raised to negative 4 pala, I mean, kasi syempre, nagsusubtract tayo, so pababa ng pababa yun. So, this is the first derivative. Yung second derivative natin is negative 12x. Tama ba? Negative 12x plus. Minus na pala to kasi negative. Okay? So, negative 4 times 12 is negative 48x. Raised to negative 5. Okay? Pababa ng pababa yun. Okay? Next, ayan na yung second derivative natin. But we're talking about third derivative. So, ano yung third derivative natin? So, ito, syempre, di ba, class, since siya ay wala na, ang degree niya na lang ay 1, may degree of 1 siya dyan. So, therefore, ang sagot na natin dito ay 12. Minus, yung negative 5, multiply natin kay positive, magiging addition pala to, 240. So, negative 5 times negative 48 is positive 240 x raised to negative 6. So, ito na yung sagot natin. Ang haba, ba diba? So, that is our third derivative. And, therefore, tapos na tayo. So, since tapos na tayo, this will be your activity number 2. Kailan po ipapasa ang activity number 2? You should pass it on Wednesday, April 17. Okay? Tandaan ha, April 17, 2024. Kailangan ay maipasa nyo po iyan sa akin in one whole sheet of yellow paper. You should pass it po on Wednesday or else wala kayong activity 2. Wala pong hahabol sa activity since kayo ay nasa bahay lang. Naintindihan po ba? Okay? Nasa bahay lang kayo, kaya masasagutan nyo po yan. Thank you po. Ito po ang inyong activity. Okay? Nabilis lang po yan. Okay, screenshot nyo na po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, goodbye and thank you, STEM students.